Amelia's POV. After what happened, my days became more special. Walang araw na hindi namin pinagsasaluhan ni Zeus ang init ng aming mga katawan. Pero syempre, kontrolado niyang sariling wag maiputok sa loob dahil hanggat hindi pa siya tuluyang magaling at bumalik ang alaala ay hindi ako pwedeng magbuntis. At pabor din naman ako sa nais niya. At least kapag nakaalala na siya at itutuloy niya pa rin ang hiwalayan, walang batang maapektuhan. Hindi baling ako lang mag-isa ang malulugmok at masasaktan. Aware na rin si Manang Teofila na magkasama't magkatabi na kaming natutulog sa iisang kwarto. Natuwa pa nga siya dahil baka maging daan daw ito para tuluyan kaming maging maayos kung sakaling makaalala na nga si Zeus. Pero ako, alinman sa dalawang maging resulta, ang gusto ko lang ay lubos-lubosin ko ng pagkakataong itong makasama siya at may paramdam ang pagmamahal ko. Come what may, mangyayaring nakatadhanang mangyari. Ang mahalaga sa akin ay ngayon, so I will treasure this moment being with him. Amelia, tumawag pala si Attorney Mercado kanina. Tinatanong kung nakapag-desisyon ka na ba daw dahil kailangan mo na mag-conduct ng meeting sa mga managers na pinagkakatiwalaan ni Senyorito. Seryosong sabi ni Manang matapos namin kumain ng breakfast. Nasa living area si Zeus at abala sa paghalungkat ng mga childhood photos niya. Habang kami naman ni Manang ay nasa kitchen pa. Naghuhugas siya ng pinggan habang ako'y pinupunasan ng babasaging table. Napahinto ako sa ginagawa. Bigla kong naalala tungkol sa mahalagang bagay na yon. Mag-iisang linggo na rin pala magmula nang makausap ko si Attorney Mercado. Masyado ata akong nahumaling sa tabi ni Zeus kaya nawala sa isip ko. Agad kong tinapos ang pagpupunas at nakiusap kay Manang na tawagan na ngayon din si Attorney para makausap ko na. Kinuha nitong cellphone niya at nakalapag sa table at sinunod agad ang pakiusap ko. Good morning, Attorney. Nakapag-desisyon na po ako. So let's meet around 1 p.m. Just text me the location kung saan tayo makikita. Derechahang tugon ko. Wala nang paligoy-ligoy kaya ramdam kong tuwa sa boses ni Attorney bago naputol ang tawag. Tinext agad nitong kompletong lokasyon ng meetup namin. Tinignan kong oras na suot sa wristwatch. Nasa 9 o'clock na ng umaga. Mukhang alanganin ako makarating sa oras na napag-usapan kapag magko-commit ako kaya naisipan kong tawagan si Lorna. Naalala ko kasi noon na minsan niyang naikwento na nagpaparenta raw ng sasakyan ng pinsan niya kaya magrarenta na lang ko para hindi naabutin ng siyam-siyam sa daan. Sige BFF, don't worry, ipapahatid ko na ngayon din dyan agad-agad. Tugon nito kaya nakahinga ako ng maluwag. Manang, kailangan ko na maghanda para sa pagkikita namin ni Attorney. Ikaw na munang bahala dito. Lalo na kay Zeus. Tatawag na lang ako kay Doc para may makasama kayong nurse hanggat wala ko. Bilin ko kay Manang matapos makausap si Lorna. Walang pagdadalawang isip naman itong tumango pero bago ko naisipang tawagan ng doktor ay kailangan ko munang magpaalam sa asawa ko kaya sunod ko naman siyang tinungo. Aboteng ang ngiti ni Zeus habang nakatitig sa mga larawan niyang nasa album. Ang cute ko pala ng baby ako, love. Pagmamalaki nito nang maupo ako sa tabi niya. Inihilig agad nitong kanyang ulo sa balikat ko. Kahit sa simpleng kilos niya lang na ito'y talagang nagwawala ng puso ko sa kilig. Tumango naman ako't nahawa na rin sa napaka-cute niyang ngiti. Pero nang dumakong mga mata ko sa larawang tinitingnan niya ay biglang gumuhit ang kirot sa puso ko. Naalala ko biglang sanggol na nalaglag sa aking sinapupunan. Kung natuloy lang sana. Kamukhang kamukha mo siguro siya paglabas. Wala sa sariling sabit ko kaya takang napatingin sa akin si Zeus. What do you mean? Kunot noong tanong niya kaya napakurap ako ng ma-realize ang sinabi. Minsan talaga lumalabas sa bibig ko mga salitang nasa isipan ko lang dapat. What I mean love is, kung siguro bibiyayaan tayo ng anak, tsak na magiging kamukha mo. Palusot ko sabay ngiti ng pilit kaya napatango siya. Mukhang kumbinsido siya sa sinabi ko kaya nakahinga ako ng maluwag. Don't worry love, gagawa tayo ng maraming babies kapag maayos ng lahat. Nang sa ganun ay may kamukha ka din. So it's a tie. Masayang sambit niya kaya nginitian ko lang siya at hindi na sumagot. Baka may masabi na naman ako na hindi pa dapat. By the way love, kailangan ko nga palang lumabas ng Manila ngayon para makausap ang abogado mo patungkol sa mga negosyo mo. Pag-iiba ko ng usapan kaya napahinto si Zeus sa ginagawa niya. Negosyo ko? Bakit akin lang? Taka at seryosong tanong niya kaya napalunok ako ng laway bago nakaisip na magandang isasagot. Negosyo mo na yun ng binata ka pa kaya ganun na nga love. Pinaghirapan mo mag-isa yun. Matapat na sagot ko kaya marin niya akong tinitigan na para bang hindi siya sangayon. We're married right?
So basically, lahat ng akin ay pagmamayari mo na rin, love. Sabit niya kay napaawang ako. Lihim ako napabuga ng hangin pagkatapos. I wonder kung ganun din ang maiisip niya kapag bumalik ng alaala niya. Mukhang napakalabot, imposible ito lahat. Magsasalita pa sana si Zeus na may bumusina ng sasakyan sa labas kaya napatayo ako. Saglit lang, love. Mukhang dumating ng sasakyang narentahan ko. Paalam ko sa kanya at mabilis na tumungo sa labas. Nang mabuksan kong gate ay bumungad sa akin ng isang lalaki. Nasa labas na ito ng sasakyan niya at nilalaro nitong susi gamit ang daliri niya. Mukhang ito na ngang pinsan ni Lorna. Magandang umaga sa'yo, magandang binibini. Hindi ko akalain ganito pala kagandang kaibigan ng pinsan ko. Makatang bati nito habang hindi inaalis ang mata sa mukha ko. Kaya imbis na mapairap ay hindi ko mapigilang mapangiti. May itsura ito't matangkad. Tansya ko'y matanda lang ito ng ilang taon sa akin. Hindi na ako nagsalita at kumuha na agad ng bayad sa wallet ko sabay abot sa kanya. Salamat! Tanging usal ko at saka tinanggap ang susing inabot niya. Pansin ko napakamot pa to sa ulo niya na para bang may sasabihin pa pero nakaramdam lang ng hiya kaya bala kong magpaalam na sana. Kaso, bago ko pa man magawa yun ay may narinig na akong isang bariton ng boses na nagsasalita sa likuran ko. What took you so long, love? Medyo iritable ang boses ni Zeus at nang sulyapan ko siya ay umiigting ang panga niyang nakatitig sa lalaki. I'll go ahead. Kukunin ko na lang dito after mong gamitin. Paalam ng lalaki na mapansin ang itsura ng asawa ko. Mas lalong umigting ang panga ni Zeus habang sinusundan niya ito ng matalim na tingin paalis. Mabilisan kong sinara ang gate at tinakay na siya sa loob. Who is he? Bakit napakalagkit na tingin sa'yo? Inis na tanong niya while crossing his arms. Is he jealous? Shit! Kahit alam ko na kung sa realidad lang ay never siyang magsiselos sa akin. Ay hindi ko pa rin mapigilang kiligin sa reaksyon niya kaya bahagi akong napangiti while my cheeks are turning red. What's funny, love? Answer me. Nakabusangot na tanong niya kaya napakibit balikat na rin ako at tinaasan siya ng kilay. Nagsiselos ka ba? May-ari yun na sasakyang narentahan ko. He's not even my friend. That's it. Diretsahang paliwanag ko pero kumunot lang ang noo niya. Really? Talagang nagrenta ka pa? Wala ba akong ibang sasakyan? Kuryosong tanong niya kaya napakagat ako sa ibabang labi ko dahil ang totoo hindi ko rin alam. After masira ng aksidenteng sasakyang laging gamit niya ay wala na akong ibang alam na sasakyan pa niya. At kung sakaling meron man, wala rin naman akong access. Hindi ka kasi mahilig sa material na bagay at hindi ka rin maluho. Tanging naging sagot ko at mabuti na lang ay hindi siya nag-usisa pa. Can I go with you, love? Please? Biglang pagsusumamo niya kaya napatigil ako sa paglalakad. Wala na namang masakit pa sa akin. Mabuboard lang ako dito kapag hindi kita kasama. Mamimiss kita na sobra. At saka natitiyak ko maraming magnanasa sa ibang lalaki doon. Ang ganda kasi ng misis ko. And his eyes were begging. Ano daw? Lintik? Parang nalaglag yung puso ko. Kinikilig na naman ako na sobra. Ang OA mo, love, ha? Pero seryoso, kaya mo na ba talaga? Mag-isang linggo pa lang magmula na makalabas ka ng ospital. Under observation pang kondisyon mo, ayon sa doktor. Concern na sambit ko't paalala na rin. Kaya nga kami mag-uusap ni Atty. Mercado regarding sa mga negosyo niya dahil bawal pa siyang ma-stress at magkikilos. Kaya nga ako munang papasan sa mga responsibilidad niya bilang may-ari. Ngunit napatangula siya at mas lalong nakikiusap ang mga mata. Kaya ko na, love. I didn't feel any pain naman. At saka hindi ba't may follow-up check-up ako next day? Kaya pabor na rin yun. We have a place to stay naman, right? You told me na may kondo ako sa Manila. Mahabang salaysay niya kaya napaisip ako. Yeah, may point naman siya. Hindi ko na kailangan tawagan ng doktor na pumunta rito bukas para sa follow-up check-up niya. Doon na lang kami matutulog sa kondo niya para isang bagsakan na lang yung lakad namin bukas. Okay, fine. Basta wag na wag mong gagawin ang pinagbabawal sa'yo ng doktor. And one more thing, ako magmamaneho. Mariinturan ko kay napayakap siya sa akin na mahigpit at pinugpog pa ako ng halik sa ulo. Masusunod, Commander. Biro ni Zeus, kaya kapwa na lang kami natawa bago mabilisang naghanda para sa pag-alis namin. Hindi ko akalaing ganito pala siya kakulit, kalambing at overprotective. Marahil kaya ibang Zeus ang nakilala ko noon dahil puno ng galit at pagkadisgustong puso niya para sa akin. Pwede bang hilingin na panghabang buhay na lang yung amnesia niya para manatili kaming ganito hanggang sa pagtanda namin? Sana wag na muna kunin sa akin ang masayang sandaling ito. Dahil tsak na hindi ko kakayanin kapag tuluyan itong maglaho lahat at gaya ng nais ko'y nakarating kami ng Manila ni Zeus na akong nagmamaneho.
Ang cool mo, love. Hindi ka lang pala magaling sa kama, magaling ka ring mag-drive. Panunodyo niya nang makarating kami sa sinasabing restaurant ni Atty. Mercado. Paano ba naman kapag walang traffic ay talagang binibilisan kong takbo para makahabol sa oras? Namiss ko rin kasi magmaneho dahil wala naman akong sasakyan dito. Hindi pa kami tuluyang nakakababa kaya natatawang kinusot ko ng marahan ang tagiliran niya. Loko ka, ang harot mo. Lagot ka sa akin mamaya. Patot ko sa biro niya sabay kagat ng ibabang labi ko para akitin siya. Kaya bago ko pa man mabuksan ang pintuan para bumaba ay mabilisan niyang nahawakan ang magkabilang pisngi ko at sinilagad ako ng halik sa mga labi. Madali ang halik lang ito ngunit mapusok. Paisa na muna. Nakangising sambit niya bago ako tuluyang binitawan. Natatawa at kilig na kilig akong bumaba ng sasakyan. Magka-holding hands pa kaming pumasok ng restaurant kaya yung puso ko'y mas lalo tumatalon sa tuwa. Pansin ko mapupukol na titig ng mga kababaihan sa pinakagwapo kong asawa. Pero imbis na magselos ay kampante ako ngayon at taas nung naglakad dahil pakaramdam ko ay ganun din si Zeus sa akin. Yung mukhang proud na proud sa akin at wala na atang balak na bitawan pang kamay ko kaya alam kong hanggang tingin at inggit lang sila. Well, ngayon lang ito kaya i-feel ko na yung moment. Buti na lang talaga sumama ako. Look at those hungry eyes of men. Marahang bulong niya sa punong tenga ko kaya napatingin ako sa mga lalaking tinutukoy niya. Saka ko lamang napansin na nakatuon nga ang tingin sa akin ng ibang mga kalalakihan. Natawa na lang ako cause we have the same thoughts. Pero kung silosa ko'y mukhang mas siloso tong si Zeus. Attorney Mercado raised his right hand kaya nakita ko siya at mabilisan kaming tumungo sa table na kinauupuan niya. He looked so surprised and shocked na makita kaming dalawa ni Zeus na magkasama. Hindi ko alam kung para saan ang reaksyon niya. Dahil ba naging sweet kami ngayon o dahil hindi niya akalaing sasamang asawa ko na siyang mismong kliyente niya. Nakalimutan ko kasi sabihin sa kanya na pumilit si Zeus na sumama. Attorney, agaw ko sa atensyon niya kaya napatayo siya at kinamayan ako. Pagkatapos ay kay Zeus naman siya bumaling at nakipagkamay. I am happy to see you again, Mr. Montesilio. Kamusta ka na? How's your feeling? Manghang tanong niya nang mapansin mo kang maayos na si Zeus. Zeus accepted his hand bago kami marahang umupo. Sa awa ng Diyos, ay maayos naman Attorney Mercado. My wife told me about you. Kayo raw pong personal kong abogado. I'm sorry, wala po akong maalala. Matapat na sagot niya at kita kong sensibilidad sa mga mata niya. Napatango si Attorney at marahan itong tinapik ang balikat niya. I know. I've been your personal lawyer for 8 years at alam ko lahat na nangyayari sa'yo. Bahagya siyang tumigil at napahinga ng malalim. Nakakaramdam ako ng kaba, umaasang wala itong anumang babanggitin kay Zeus tungkol sa totoong status namin bilang mag-asawa. Kaya naisipan ko makiusap sa asawa mo na pamahalaan pansamantala mga negosyong pagmamayari mo dahil baka hindi mo pa kaya. But it's better that you are here so you can decide after. Pagpapatuloy ni attorney kaya nakahinga ako ng maluwag. Maybe he knows na hindi itong tamang panahon para pag-usapan ang tungkol doon and I'm thankful. After we ordered ay sinimula na rin ni attorney ang pagpapaliwanag sa lahat and I was freaking shocked after hearing everything. Dahil hindi lang basta milyonaryong asawa ko dahil bilyonaryo itong ituturing. A secret billionaire indeed dahil aside sa mga kasosyo niya ay pawang si attorney lang ang nakakaalam. Ewan ko lang kinadamo na dati niya matalik na kaibigan. And based on what attorney stated, gustong mamuhay ni Zeus ng malaya at simple. That he didn't even hire any personal bodyguards pati na rin ang ma-feature sa mga magazine sa television ay ayaw din niya. Kaya mas lalo ko napabilib sa nalaman ko. He has a lot of investment at halos nasa 1/4 lang katumbas na kita ng mga bar niya na mismong pagmamayari niyang kumpara sa ilang milyon na lingguhang pumapasok sa bank account niya dahil sa mga invest niya pera sa iba't ibang naglalakihang negosyo. He has billions on his bank account pero isang condo unit lang ang binili niya at isang luxury car. Yung gamit niya nung nabangga siya. Gosh, hindi lang siya sobrang gwapo. Hindi the low-key billionaire too. You are not into material things and properties. Ang sabi mo na sa akin na kontento ka na sa mga properties na meron ka. All you want is to keep on investing para lumago pa na lumago ang pera mo. At nangyari nga, paliwanag pa ni attorney sa kanya habang nanatili kami nakikinig. I got it attorney. But maybe that's the old me. Dahil ngayon marami na akong balak para sa amin ng asawa ko. Nakangiting tura ni Zeus sabay haplos ng kamay kong nasa ibabaw ng mesa kay napaubos si attorney. Yeah, you can.
But it's better na magdesisyon ka kapag tuluyan na bumalik ang alaala mo. Payo pa nito bago ininom ang hawak na baso na may lamang fruit juice. Lihim kong nakagat ang ibang labi ko kasi she's giving Zeus a hint na wag na munang magpadalos-dalos. Attorney knows everything. Siya ang unang taong may alam kung gaano kagusto ni Zeus na makipaghiwalay sa akin, kaya hindi ako makapag-react dahil kahit sang anggulo tingnan ay tama siya. Does it matter? Do I need to wait for that to happen? Bumalik man ang alaala ko o hindi, may asawa pa rin akong tao, so I need to make new plans then. Maraing sambit ni Zeus kaya kapwa kami napaawang ni attorney. He looks so desperate in his decision. Tama si attorney love. Maaring magbago pa ng gusto mo kung sakaling mang bumalik ang alaala mo. Wag muna nating madaliin lahat. Masaya naman tayo sa ancestral house saka may kondo ka pa. Dagdag na dahilan ko kaya napaisip siya bago marahan tumango kalaunan. Kahit na gustong gusto kong idea niyang yon dahil iniisip niyang kapakanan namin bilang mag-asawa. Mahirap naman yon kapag tuluyan na siyang nakaalala. Tsak na mas magiging komplikado lahat. Okay love, but we will buy a new car. Ayaw kong magrenta kapat makipag-usap sa lalaki may-ari. On point na sinabi niya kaya pinamulahan ako ng muka. Napatangan naman si attorney sa narinig. Hindi rin makapaniwala na sobrang ganito ka-possessive ngayon ang lalaking ng mga nakarang buwan lang ay atat na atat sa annulment. Okay, you win. Ani ko na lang dahil kailangan na rin namin talaga ng personal na sasakyan. And after Attorney Mercado's lot of explanations regarding sa mga kailangan gawin ay natapos na rin kami. At bukas, after ng follow-up check-up ni Zeus ay kailangan kong mag-conduct ng meeting sa mga managers ng mga bar na pagmamayari niya. Hanggang sa biyahe pa uwi ng kondo ni Zeus ay hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Hindi ko lang talaga inasahan na bilyonaryo palang napangasawa ko. I mean, kahit naman mukha kong pera noon ay minsan hindi pumasok sa isip kong maghabol sa kung anumang meron si Zeus. Sadyang mahal ko lang talaga siya and the reason is unexplainable. Kahit pa siguro nakilala ko siya bilang isang ordinaryong lalaki o kahit basurero pa man, alam kong titibok at titibok pa rin ang puso ko sa kanya. Nanumbalik lang ako sa realidad na magsalita si Zeus. Is it fine with you na ngayon na tayo bumili ng sasakyan? Agad-agad love? Kuryosong tanong ko dahil marami pa naman sanang araw. He sighed deeply bago sumagot. Baka magrenta ka na naman kasi. I hate seeing you talking to another guy. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis sa dahilan niya. Talagang dinamdam niya yung saglit na pag-uusap namin ng pinsan ni Lorna. Ngayon ko mas lalo na pagtanto na sobrang seloso nga ni Zeus. Natatawang napapailing na lang ako. Goodness, baka naman pati ang maedad na si Attorney Mercado ay mapagselosan mo din. No way love, hindi ko naman pagseselosan ng mga oldies na kagaya niya. For sure, malabo naman siguro matitipuan ng mga ganun. Pag-ami niya pero napatigagal ako bigla. Noong wala siyang amnesia alam na alam niya lahat tungkol sa nakaraan ko, kasama ng pagpatol at panluloko ko sa mga bilyonaryong gurang. At alam kong isa rin yun sa dahilan kaya ayaw niya sa akin at diring-diri pa siya. I'm sorry if I'm acted like this love. I just want you to be all mine. Yung ako lang yung lalaking kakausapin mo, sa akin ka lang din ngingiti. He added nang hindi ako nakasagot. Lihim kong nakagat ang ibabang labi ko para pigilan ang pagkawala ng mga butil sa aking mga mata. Nakatuon lang atensyon ko sa pagmamaneho cause I can face him straight. Ayaw kong mabasa niya sa mukha ko na nahihirapan ako. Kung tutuusin, sobra-sobra nakakilig dahil ganito yung pinangarap ko na mangyari sa pagsasama namin. Naiikot lang yung buhay namin sa isa't isa but the guilt inside me is slowly killing my happiness. Zeus is literally living a life full of lies at ako malaking kasinungalingan na yon. Ang kasinungalingan na akala niya siyang tunay niyang kasiyahan. Marahan niyang nilapit ang mukha niya sa akin at dinampian ako ng halik sa pisngi. Are we clear love? Paniniguro niya nang wala akong naging sagot sa mga sinabi niya. Marahan lang akong tumangot pilit ng umiti ng matamis. Wala kang dapat ipag-alala. I'm all yours since the day we met love. Buong pusong turan ko. And that's enough for him to smile happily. Ano pa nga ba nga hanapin ko sa isang Zeus Martin Montesilio III? Perpektong na siya sa paningin ko. Kaya nga ako nababaliw sa kanya ng ganito hindi ba? Nang makarating kami sa kondo niya, pinark ko na rin kaagad ang sasakyan. Gusto ko na makapagpahinga dahil sa kapaguran sa mahabang biyahe. Kaso papasok pa lang kami sa entrance ng building ibiglang nagsalita ang guard. Maayos na pala kayo ni Sir Ma'am.
Nito kay napatingin ako sa gawin niya. Naalala ko na ito yung guard na ayaw magpapasok sa akin noon dahil nga pinagbabawal ni Zeus. At talagang naalala pa niya yun. Damn! Inirapan ko lang siya at hindi na pinansin ang sinabi niya. Mabilis kong hinilang kamay ni Zeus sa takot na baka may kwento ang chismosong guard na yun tungkol sa nakaraan. What does he mean? Nag-away ba tayo noon dito? Takang tanong ni Zeus na makasakay kami sa elevator. I knew it. Nagtanong nga siya. Lihim ako napabugan ng hangin bago nakapag-isip ng isasagot ko. Yeah, we did. At normal lang naman sa mag-asawa yung love. It's the safest answer na naisip ko. And I'm thankful dahil mukhang nakumbinsi ko naman siya. But the worst scene is yet to come nang sa pagbukas ng elevator bumungad sa amin ni Zeus ang pamilyar na mukha ng isang babae. Ang babaeng nagpapakulo ng dugo ko noon pa man. Ang babaeng haliparot na laging kasama niya rito sa kondo niya. Ang babaeng pinalit niya sa akin kahit hindi pa man kami tuluyang hiwalay. Goodness baby! It's really you! Sigaw nito at hindi ko mapigilang mabilis na pagtakbo nito. Papalapit sa asawa ko tagad na yumakap habang humahagulhol. Anong mangyayari ngayon napapalibutan si Zeus ng mga taong may alam sa tunay na estado nila ni Amelia bilang mag-asawa? Ano ang gagawin ni Amelia ngayong kaharap nila ang babaeng pinalit sa kanya ni Zeus? Malusutan kaya ito ni Amelia ngayong may posibilidad na may masabi ang babae kay Zeus na labis na magpapagulo ng isip nito? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.